Yes, Mike, base nga sa datos mula sa Weather Central, isa ng typhoon ang bagyong may international name na Haiyan habang papalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Namataan ito mahigit 2,000 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. At sa storm track ng Weather Central, sa Huwebes ito posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR at tatawagin nga itong bagyong Yolanda, ang pang-24 na bagyo sa ating bansa ngayong 2013. At sa Biyernes, inaasahang maglalandfall ito o tatama sa kalupaan dito sa may Eastern Visayas. Kaya ngayon pa lamang po, nagbababala na po kami sa mga kapuso natin diyan sa Eastern Visayas dahil malakas na bagyo po ito at posibleng magdulot ito ng flash floods at landslides, lalo na doon sa mga lugar na nilindol nitong nakaraang buwan. Magtani bukod sa silangan ng Eastern Visayas, saan pa po posibleng maramdaman ng epekto nitong malakas na bagyong ito? Mike, kung titingnan natin itong forecast track ng Weather Central, pagtama nito dito sa posibleng dito sa Samar o kaya sa Leyte, magdidire-diretso yan at dadaan yan dito sa may Northern Cebu, dito sa may South ng Masbate, dito sa may Northern Panay Island, pagkatapos ay posibleng dito sa may South of Mindoro, papalabas dito sa may West Philippine Sea. Kung ito ang masusunod, pero nakikita nga natin na mayroong posibilidad na tumama rin yung sentro nitong bagyo dito sa may Bicol region, papunta malapit sa Metro Manila bago pumunta ng West Philippine Sea, o kaya naman ay kung dito sa may south ng Leyte, maaaring tumama naman siya dito sa may Cebu, Negros, dito sa may mismong gitna ng Iloilo o Panay Island, patungo Palawan, palabas uli ng West Philippine Sea. So yan yung mga lugar na dapat ay ngayon pa lamang ay maging maingat na mga kapuso. Samantala, namataan naman ng Pag-asa sa layong 250 kilometers sa may west-northwest ng Puerto Princesa ang low pressure area. Ito po yung bagyong Wilma na humina na pagkatapos tumama dito sa may Mindanao. Pero may kakayahan pa rin itong magdala ng mga pagulan dito sa probinsya ng Palawan. At makakaranas din ng maulap na papawirin na may hanggang katamtamang lakas ng ulan ang gitnang Luzon, Calabarzon at Mindoro. At posible rin po mga thunderstorm gaya ng mga pag-ulang naranasan natin kanina. At pati na rin dito sa Metro Manila, may chance ng pag-ulan po bukas ng umaga, bahagyang bababayan sa hapon, at mas mababa na yung chance ng pag-ulan pagdating ng gabi. Bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan din ang inaasahan dito sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may central section, at halos ganito rin sa buong Mindanao, bagamat posible pa rin ang mga thunderstorm o yung pong malalakas na pag-ulan na tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, babala sa mga mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat, wala pa po yung bagyo pero ang Pag-asa may gale warning dito sa northern and western seaboards of Luzon. Kaya mabuting iwasan muna po ang mga nabanggit na baybayin. Mike? Maraming salamat.